Magandang araw po sa iyo, Ma'am Rain. Ako po si Nadine. 28 na ako ngayon pero gusto kong ikwento tong nangyari sa akin nung 18 pa lang ako. Isang bagay na hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos na maipaliwanag. Simple lang akong babae. Lumaki ako sa Cavite. Anak ng mag-asawang mahilig sa halaman at bumibili ng kung ano-anong paso. Wala akong lahing mangkukulam o manghuhula. Wala rin akong third eye at never akong naniwala sa mga engkanto na yan. Nagsimula ang lahat nung summer. Kakapasa ko lang ng college entrance exam. Sobrang saya ko. Parang feeling ko ang liit ng mundo. Walang imposible. Lahat, kaya ko. Isang gabi, niyaya ako ng mga kababata kong sina Mariel at Tanya na uminom sa bahay nila. Birthday ni Tanya. Hindi naman kami lasinggera. Pero syempre, 18 na raw kami. Gusto raw naming maranasan yung tumatapang ka habang umiiyak na drama sa alak. Mga alas 11 na nang magdesisyon akong umuwi. Hindi naman ganun kalayo ang bahay namin mula kina Tanya. Tiwala ako na kayang-kaya kong maglakad ng mag-isa. Matagal na akong naglalakad mag-isa kahit 10 oras ng gabi. Pero habang naglalakad ako sa madilim na kalsada papunta sa amin, biglang bumuhos ang ulan. Hindi yung ambon lang. Talagang parang buhos ng timba. Walang warning. Wala akong dalang payong. Sa gilid ng daan, may malaking puno ng balete. Lagi kong dinaraanan yon. Minsan, may mga nakatambay na bata. Minsan, puro kalat lang. Pero ngayong gabi, sa ilalim ng puno, may nakasilong na lalaki. Tulad ng lahat ng kwento, magsisimula ito sa gwapo siya. Pero hindi lang basta gwapo. Para siyang artista. May dating na hindi ko ma-describe. Matangkad, maputi. Basang-basa yung buhok niya na parang nakalugay. Ang suot niya, simpleng itim na polo na basa rin hanggang dibdib. Pero ang pinaka nakakabighani, yung mata niya, malalim. Itim na parang may kumikislap na ilaw sa loob. Lalo na nung tumingin siya sa akin. Nagkatinginan kami. Para bang sa isang iglap bumagal lahat. Nawala yung lagaslas ng ulan. Nawala yung tunog ng mga kuliglig. Wala akong marinig kundi yung sariling tibok ng puso ko. Tapos bigla siyang nagsalita. Mahina lang. Miss, tulungan mo naman ako. Di ko po alam kung nasaan ako eh. To be honest, medyo kinalibutan ako nun. Parang gusto kong lumakad ng mabilis at iwan siya. Pero at the same time, naawa ako. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Tanong ko. Habang sumisiksik din ako sa ilalim ng puno para hindi mabasa. Tumingin siya sa akin na basang-basa at nanginginig. Naliligaw ako eh. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko po maalala. Doon ako lalong na-guilty. Mukha siyang kawawa. At ewan ko ba, may isang parte sa akin na parang gusto siyang tulungan. Parang may humihila sa akin papalapit sa kanya. Naglakad kami pa uwi. Magkatabi at parehong basang-basa. Kinakausap ko siya para baka sakaling maalala niya kung saan siya nakatira. Pero puro, hindi ko po maalala eh. Ang sagot niya. Anong pangalan mo? Tumingin siya sa akin na parang nag-iisip. Eros. Ang apelyido? Hindi ko alam. Habang naglalakad kami, nararamdaman kong sobrang lamig ng hangin sa paligid niya. Parang kahit dikit na kami, may hangin na bumabalot sa katawan niya na hindi ko maramdaman. At yung mga aso sa tabi ng daan, kanina tahol ng tahol, pero nung dumaan kami, biglang tumahimik. Para bang natakot sila. Pagdating sa amin, sabi ko, dito ka muna. Hindi ka pwedeng tumambay lang kung saan-saan. Bukas, papacheck up kita kung okay ka. Nag-atubili siya.
Para siyang natatakot pumasok. Pero hinila ko siya papasok sa gate. Tapos habang papasok kami sa garahe, napansin ko may isang matandang babae na nakatayo sa kanto. Nakatitig siya sa amin. Sobrang puti ng buhok niya at parang masama ang tingin. Sabi niya, medyo pasigaw, "Iwasan mo ang hindi mo kilala, iha. Lalo na kung nahulog sa ulan." Napalingon ako kay Eros. Nakatingin lang siya sa matanda. Walang emosyon. Parang walang narinig. Hinayaan ko siyang pumasok sa bahay. Pinahiram ko siya ng tuwalya. Pinaupo ko sa may sala. Tinimplahan ko siya ng mainit na kape. Hindi siya nagsasalita. Nakaupo lang siya at nakatingin sa sahig. Ang weird niya. Minsan parang bata. Minsan, parang mas matanda pa sa tatay ko. At habang tinitignan ko siya, iniisip ko, ano ba to, Nadine? Nag-uwi ka ba ng lalaki o ng problema? Ang hindi ko alam, mas malala pa pala sa problema ang dadating. Kinabukasan, nagising ako na parang tinadyakan ng truck ang ulo ko. Ang sakit ng ulo ko. Baka dala na rin ng puyat at konting tama ng alak kagabi. Pero, mas masakit yung realization na may lalaki akong inuwi. Tumayo ako. Lumabas ng kwarto. Naroon si Eros. Nakaupo sa sofa. Hindi ko alam kung natulog ba siya o nagbantay buong gabi. Nakatingin lang siya sa sahig. Parang malalim ang iniisip. Suot niya yung lumang t-shirt ni tatay. Yung puting may logo ng isang fertilizer company. Medyo maluwag sa kanya, pero ang weird. Bumabagay pa rin. May dating talaga. Kahit walang suklay, parang model. Eros? Tawag ko. Tumingin siya ng seryoso. Para bang may gustong sabihin pero hindi makalabas. Okay ka lang? May naaalala ka na ba? Umiling siya. Wala. Hindi ko maalala kung saan ako nakatira. Kung sino ang pamilya ko. O kung anong ginagawa ko bago ako mapunta doon sa puno. Kumain ka na ba? Umiling lang siya ulit. Kaya nagprito ako ng itlog at sinangag. Habang kumakain siya, tahimik lang siya. Hindi nagsasalita, hindi tumatawa, at hindi man lang nagrereklamo na matabang yung itlog na niluto ko. Pero may napansin akong sobrang nakakanerbiyos. Para siyang hindi marunong gumamit ng kutsara at tinidor. Hindi ko alam kung dahil ba wala siyang maalala o dahil ibang klase siya. Eksaktong lumabas si nanay mula sa kwarto, nakaduster at may towel na nakapatong sa balikat. Napahinto siya nang makita si Eros sa mesa. "Sino to?" Tanong ni nanay na nakataas ang kilay. Shit, eto na. Nay, si Eros po, kaibigan ko. Kaibigan mo? Ngayon ko lang siya nakita, anak. Hindi basta-basta nag-aakyat ng lalaki dito. Baka mamaya kung sino lang yan. Tumingin si Eros kay nanay. Tapos ngumiti ng sobrang kalmado at maamo. Pasensya na po kayo, tita. Naliligaw lang po ako kagabi. Tinulungan po ako ni Nadine. Pucha, ang lambing ng boses. Parang gusto mo siyang pagkatiwalaan kahit hindi mo kilala. Kahit si nanay, biglang lumambot ang mukha. Saan ka nakatira, iho? Hindi ko po alam, tita eh. Wala po akong maalala. Napakamot si nanay. Ako rin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Napagdesisyonan namin ni nanay na dalhin siya sa barangay hall. Baka sakaling kilala siya roon o may naghahanap sa kanya. Pagdating namin, sinalubong kami ni Kapitana, matandang babae na laging nakapulbo. Inexplain ko ang lahat. Pero habang kinikwento ko, napansin kong hindi siya tumitingin kay Eros. Saan mo siya nakita, iha? Tanong ni Kapitana. Sa ilalim ng balete po, kagabi. Naliligaw daw po siya eh. Biglang tumahimik ang mga tanod sa paligid.
May isa pang dahan-dahan na umalis. Parang umiiwas. Balete ba ang sabi mo? Tanong ulit ni Kapitana. Opo. Tinignan ako ni Kapitana ng diretso sa mga mata. Iha, minsan may mga bagay na hindi ka dapat kinakaawaan. Nalito ako. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi na siya sumagot. Tumalikod siya at pumunta sa loob ng opisina. Iniwan kaming nakatayo roon. Nilingon ko si Eros. Tahimik lang siya. Parang walang pakialam. Pag-uwi namin, ramdam ko ang bigat ng atmosphere. Si Nanay, nagpipigil magsalita. Si Eros naman, tahimik na nakatingin sa bintana habang nasa jeep kami. Sa kalye, napansin ko na yung mga naglalakad na tao, hindi siya tinitingnan. Para bang hindi siya nakikita. Napakapit ako sa braso niya. Ang lamig pa rin ng balat niya. Para kang humahawak ng yelo. Eros, may naiisip ka ba? Kahit pangalan ng nanay mo? O kaya kung saan ka lumaki? Umiling siya, tapos nagbuntong hininga. Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Pero alam ko na ikaw lang ang kilala ko. Parang kinurot ang puso ko. Hindi ko alam kung nakakaawa siya o nakakatakot. Pagbaba namin ng jeep, nadaanan namin ulit yung matandang babae sa kanto. Nakatitig siya kay Eros na parang galit. Lumapit siya sa akin. Sinunggaba ng braso ko. Iha, iwanan mo siya. Hindi siya sa mundo natin. Napatigil ako. Napalunok. Ano hong ibig niyong sabihin? Tumingin siya kay Eros tapos bumulong. Hindi lahat ng nawawala, tao. Napalingon ako kay Eros. Nakatingin lang siya sa matanda. Malamig. Blanko ang mukha. Baliw lang yan na din. Huwag mo siyang pakinggan. Sabi niya na malamig ang boses. Pero ewan ko, parang may humaplo sa batok ko. Kinikilabutan ako. Pagdating sa bahay, umupo kami sa sala. Tahimik. Napansin ko, nakatitig si Eros sa akin. Yung tingin na parang inaaral ka. Bakit mo ako tinulungan? Tanong niya. Hindi ko agad nasagot yon. Kasi kahit ako, hindi ko alam kung bakit. Siguro, kasi mukha kang nangangailangan. Ngumiti siya. Isang ngiti na sobrang tamis at sobrang lungkot. Salamat na din. At doon ko naramdaman, mas lalong lumalalim ang pagkahulog ko. 3 gabi matapos siyang dalhin sa bahay namin. Doon nagsimula ang mga panaginip. Yung unang panaginip, nasa gitna ako ng makapal na kagubatan. Hindi yung basta gubat. Parang ibang mundo. Ang lalaki ng puno. Parang naglalakad yung mga ugat. Lahat may kumikislap na malabughaw na ilaw. Naririnig ko si Eros. Tumatawag. Nadine. Hinahanap ko siya pero sa bawat hakbang ko, parang lumalalim ako sa kagubatan. Humahaba yung dilim. May malamig na hangin na parang humahaplos sa batok ko. Hanggang biglang may puting ilaw na sumiklab. At sa gitna ng ilaw, nakita ko si Eros. Nakatayo, nakangiti, pero may luha sa mga mata. Nagising akong pawis na pawis. Akala ko basa lang ang kama ko dahil sa init. Pero nung ibinaba ko ang paa ko sa sahig, may putik. Pinasok ko yung paa ko sa tsinelas. Pero basa rin yun ng putik. Tangina, bakit may putik? Hindi naman ako lumabas ah. Lumabas ako ng kwarto. Nandoon si Eros. Nagkakape sa kusina. Naka-t-shirt at shorts ni tatay. Parang wala siyang pakialam sa mundo. Nadine, gising ka na pala.
Ngumiti siya. Tinitigan ko lang siya. Hindi ko alam kung dapat ko bang ikwento yung panaginip ko pero feeling ko kahit hindi ko sabihin, alam niya. Simula nung gabing yon, halos gabi-gabi akong may panaginip. Minsan nasa gubat ako. Minsan nasa ilog na kulay jade. Minsan, nakatayo lang sa Eros. Nakasuot ng puting damit na parang tunika. Binubulong ang mga salitang hindi ko maintindihan. May mga salita siyang sinasabi na parang lumulutang sa hangin. Sumama ka na. Tayo ang nakatadhana. Mahal kita. Nagising ako. Hingal na hingal. Parang nanggaling sa marathon. Isang madaling araw, nagising ako kasi parang may naririnig akong bumubulong sa labas ng kwarto ko. Lumapit ako sa pinto. Dahan-dahan ko itong binuksan. Doon ko siya nakita. Si Eros, nakaupo sa sofa, nakatingala sa kisame. Binubulong ang mga salitang wala sa Tagalog o Ingles. Eros? Tumingin siya at biglang ngumiti. Wala to, matulog ka na. Bumalik ka sa kama. Pero pagtingin ko sa sahig, nakita ko ulit yung mga bakas ng putik. Simula noon, parang nahahati ang mundo ko. Sa umaga, normal akong Nadine. Nagwawalis, tumutulong sa sari-sari store ni nanay, nagte-text kay Mariel. Pero sa gabi, pakiramdam ko hawak na ako ni Eros. Tuwing matititigan niya ako, parang may hinihigop siyang parte ng loob ko. Minsan basta na lang akong matitigilan. Nakatitig lang sa kanya. Para akong robot na naghihintay ng utos. Isang gabi, nasa sala kami. Nag-uusap kaming dalawa. Eros, may naaalala ka na ba? Umiling siya pero bigla siyang lumapit. Hinawakan ng pisngi ko. Pero, alam kong mahal kita. Para akong tinamaan ng kuryente. Yung hininga ko parang naiwan sa lalamunan ko. Hindi ko alam kung gusto kong lumayo o gusto kong lalo siyang lumapit. Sa mga sumunod na araw, unti-unti kong napansin ang mga maliit na kakaiba. Hindi siya kumakain ng bawang. Hindi siya nagagalusan kahit naputol yung sanga na nalaglag sa braso niya. Yung mga pusa sa kanto, pag dumadaan kami, naglalayuan. Kapag sobrang tahimik ng gabi, may naririnig akong tinig ng babae. Parang tumatawag ng pangalan ko mula sa labas ng bintana. At hindi lang basta boses yun. Parang puno ng galit at hinanakit. Isang gabi, pinilit kong wag matulog. Naglagay ako ng kapeng barako sa tabi ng kama. Pero mga 3:30, hindi ko na kinaya. Pumikit ako saglit at doon ko siya ulit nakita sa panaginip. Nasa gitna ako ng kagubatan. May mga puno ng balete. May usok na kumakalat sa paligid. At sa gitna, nakatayo si Eros. Nakangiti. Sa tabi niya, may babaeng nakasaya. Mahaba ang buhok. Nakalugay. Sumasayaw sa hangin. Pero nakatingin siya sa akin na parang gusto niya akong patayin. Tapos bumulong siya. Walang mortal na pwedeng umagaw sa asawa ko. Nagising akong basang-basa ng pawis. Tinignan ko ang sahig. May bakas na naman ng putik. Tumingin ako sa pinto at nakatayo roon si Eros. Tahimik. Nakangiti. Huwag kang matakot na din. Lahat ng to, para sa atin. At doon ko naramdaman na parang lalong lumalalim ang bangin na pinapasok ko. Gabi noon. Mga 10:00, hindi ako mapakali sa kwarto ko. Kaya bumaba ako sa sala. Nandun si Eros. Nakaupo. Nakapikit na parang nagdadasal. Eros? Dumilat siya at tinignan ako. Sobrang lalim ng mata niya. Halika. Saan tayo pupunta? Doon. Turo niya sa labas. Alam kong hindi dapat pero parang may tali na humihila sa akin.
kaya sumama ako. Naglakad kami sa madilim na kalsada hanggang makarating kami sa balete. Yung puno ng balete kung saan ko siya unang nakita. Nasa ilalim kami ng balete. Tahimik. Walang hangin pero parang lumalamig yung paligid. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang may nakatingin. Eros, bakit tayo nandito? Hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ako. Hinawakan niya ang pisngi ko. Dito nagsimula lahat. Dito rin matatapos. Kinalibutan ako. Pero bago ko pa siya matanong, may lumitaw. Sa kanan namin, biglang may kumislap na malabughaw na liwanag. Doon ko siya nakita. Isang babae. Sobrang ganda. Mas maganda pa kaysa kahit sinong artista o beauty queen na nakita ko. Mahaba ang buhok. Kumikintab na parang sinuklay ng buwan. Nakasaya siya na kulay berde. May mga bordang ginto. Pero ang pinaka nakakatakot, yung mga mata niya. Para silang umiilaw, pero puno ng galit. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Parang sinisino ako. Mortal. Sabi niya nang malamig ang boses. Napaatras ako. Nanginginig. Sino ka? Lumapit siya. Halos ilang dangkal lang ang layo sa mukha ko. Amoy ko ang bango niya. Parang pinaghalong bulaklak at usok ng insenso. Ako ang asawa ng lalaking gusto mong angkinin. Sabi niya, singtulis ng kutsilyo ang mga salita. Tumingin ako kay Eros. Nanlaki ang mga mata ko. Asawa mo siya? Halos pasigaw na sabi ko. Pero walang imik si Eros. Nakayuko lang siya. Parang bata na nahuli sa kasalanan. Binalingan ulit ako ng babae. Hindi mo ba alam na bawal ang mortal sa mga tulad namin? Pakiramdam ko lumiliit ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Halos maiyak na ako. Pero ngumiti siya. Isang ngiti na parang mapait. Naririnig ko ang bawat bulong niya sa iyo. Nararamdaman ko ang bawat paghinga niya habang kasama ka. Huwag mong akalaing hindi ko alam ang mga ginagawa ninyo. Lumapit siya. Hinawakan niya ang braso ko. Sobrang lamig ng kamay niya. Parang yelo na may kuryente. At bigla kong naramdaman na parang sinisip-sip ang init sa katawan ko. Walang mortal na pwedeng umagaw sa asawa ko. Napasigaw ako. Naramdaman ko na parang may sumusunog sa balat ko kung saan niya ako hinawakan. Aray! Sigaw ko. Pilit inaalis ang kamay niya. Pero mahigpit ang kapit niya. Biglang nagsalita si Eros. Mahina lang pero punong-puno ng pakiusap. Ligaya, tama na. Nakikiusap ako. Lumingon ang babae kay Eros. Ligaya pala ang pangalan niya. Hindi ako titigil hanggat hindi siya lumalayo sa iyo. Sigaw ni Ligaya na puno ng galit ang boses. Bigla siyang bumitaw. Humakbang palayo pero hindi inaalis ang mga mata sa akin. Magsama kayo kung gusto mo, pero wag mo akong sisisihin kapag kumuha ako ng kapalit. Tapos naglaho siya. Parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan ako. Nanginginig, luhaan, at nanghihina. Nilingon ko ang braso ko. May itim na marka ng mga daliri. Para siyang paso. Parang sunog na balat. Eros, ano ba to? Humihikbi at nanginginig na tanong ko. Hindi niya ako tinignan. Umiwas siya ng tingin na parang nahihiya o natatakot. Hindi ko sinasadya na din. Hindi ko gustong madamay ka. Hindi kami nag-usap habang pauwi. Hawak ko lang ang braso ko na parang sinusunog pa rin. Sa bahay, nakita ko ni nanay.
Nanlaki ang mata niya. "Anong nangyari sa'yo, Nadine?" Sigaw niya. Pero wala akong masabi. Ang tanging pumapasok sa isip ko noon, tang-inang yan, asawa pala siya ng engkanto. At hindi ko alam kung paano ako makakaalis dito. Pag-uwi namin, hinila ako ni nanay papasok sa kwarto. Tinanggal niya ang suot kong blouse. Doon niya nakita ang itim na marka ng daliri sa braso ko. Parang paso. Hindi lang basta pasa. Halos nang itim na parang may bulok na sugat. "Nadine anak, anong nangyari sa'yo?" Sigaw ni nanay na halos umiiyak na. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ko pwedeng sabihin na asawa ng engkanto ang gumawa nito. Baka ipa-exorcise ako ni nanay sa simbahan. Nadulas po ako, Nay. Bulong ko, pero ramdam kong hindi siya naniniwala. Hinawakan niya yung sugat. Napasigaw ako sa sobrang sakit. Para akong dinidikdik ng bakal na mainit. "Diyos ko naman, Nadine, hindi ka nadulas." Bulyaw ni nanay na umiiyak. Kinabukasan, hindi ako makabangon. Ang bigat ng katawan ko. Para akong nilalagnat. Pagkagising ko, nakita ko si Eros. Nakaupo sa gilid ng kama ko. Napatingin siya sa sugat sa braso. Hindi ko sinasadya, Nadine. "Ano ba to, Eros? Ano ba talaga kayo?" Hindi siya sumagot. Tumayo lang siya at humakbang papalayo. Simula nun, kahit saan ako pumunta, naririnig ko na ang boses ni Ligaya. Sa palengke, habang bumibili ako ng gulay, may bumubulong. "Mamamatay ka." Sa jeep, may naririnig akong malalim na boses na nagsasabing, "Akin lang siya." Kahit sa banyo, habang naliligo ako, naririnig kong may umiiyak na babae. "Hindi ka niya mahal, gaya ng pagkakakilala mo." At mas lumalala pa. Minsan nakikita ko si Ligaya. Minsan, naglalakad ako pauwi mula palengke. Tanghaling tapat nun. Ang daming tao pero sa gitna ng kalsada, nakita ko si Ligaya. Nakatayo, nakasaya. Nakatitig lang siya. Walang galaw, pero nakangiti. Paglingon ko ulit, wala na siya. Halos mahulog yung mga pinamili kong kamatis at repolyo. Isang gabi, nilagnat ako ng matindi. Para akong nasusunog. Nanginginig ako sa lamig pero naglalagablab ang balat ko. Tinignan ko sa salamin ang sugat ko. Lalong lumaki. Mas umitim. Parang lumalalim yung marka. May halong pulang linya na parang ugat. Sa gitna ng lagnat, napanaginipan ko si Ligaya. Nakatayo siya sa ibabaw ng kama ko. Tinititigan niya ako at nakangiti. "Sabi ko sa'yo, walang mortal na pwedeng umagaw sa asawa ko." Tapos bigla siyang lumapit. Hinawakan ng leeg ko. Hindi ako makahinga. Nagising akong pawis na pawis at umiiyak. Kinabukasan, pinuntahan ako ni Eros sa kwarto. Tinignan niya yung sugat ko. Parang gusto niyang hawakan pero umatras siya. "Hindi ko na kayang protektahan ka." "Eros naman, hindi mo sinasabi sa akin kung anong nangyayari. Sino ba kayo? Anong gusto mo sa akin?" Tumingin siya sa akin na may lungkot sa mga mata. "Mahal kita pero hindi ako para sa'yo." Kinabukasan, dumating si Aling Dalisay, yung matandang babae sa kanto. May dala siyang bote ng langis at mga dahon. "Tinalaw ka niya, ano?" Sabi niya kahit hindi ko pa kinikwento. "Sino ho?" "Ang kaniyang asawa, ang diwata ng balete, si Ligaya, isang matandang engkanto na nakatira sa ilalim ng ugat ng punong yon." Umupo siya sa tabi ng kama ko. Pinahiran niya ng langis yung sugat ko.
Kumulo yung balat ko sa sakit. Iha, ang lalaking inuwi mo, hindi siya tao. Isa siyang engkanto. Nawala siya sa daigdig nila at nahulog sa mundo natin. Pero may asawa na siya. At galit na galit sa iyo ang asawa niya. Paano ko po siya iiwan? Mahal ko po siya. Umiling si Aling Dalisay. Huwag kang tanga, Iha. Hindi pwedeng mahalin ang mga tulad nila. Laging may kapalit. At kung hindi ka lalayo, mamamatay ka. Naiwan akong umiiyak sa kama. Ang sugat ko, hindi gumagaling. Parang lalong lumalala. Pero sa kabila ng lahat, kahit sinasabi ng matanda, kahit sinasabi ng katawan ko, hindi ko na kayang bitawan si Eros. Hindi ko alam kung tanga lang ako o sobrang mahal ko siya. Pero ang alam ko, may parte ng puso ko na handang ipaglaban siya kahit mamatay pa ako. Ilang araw akong halos hindi makabangon. Masakit yung sugat ko. Parang sinusunog ng libu-libong karayom. Si nanay, nagluluto ng mga sabaw. Parang binubuhusan ng luha ang bawat kutsara. Pero ramdam kong takot na takot siya. Hindi man niya sinasabi. Alam kong alam niyang hindi normal to. Si Eros naman, palaging nasa tabi ko. Pero parang hindi na siya yung lalaking inuwi ko. Tahimik, malalim, parang may sariling mundo. Isang hapon, dumating si Aling Dalisay. Dala-dala niya yung basket niya na kung ano-anong halamang gamot at mga bote. Pumasok siya ng bahay nang parang hindi humihinga. Dumiretso siya sa kwarto ko. Nadine, kailangan na nating pag-usapan to. Umupo siya sa tabi ng kama ko. Yung amoy niya, pinaghalong pabango ng matatanda at dahon ng sambong. Hindi ko alam kung ready akong marinig to pero nagsimula siyang magkwento. Ang lalaking inuwi mo, si Eros, hindi siya tao. Isa siyang engkanto. Isang bantay ng balete sa kanto. Bata pa siya sa mundo nila pero napakalakas. Pero tao po siya, Aling Dalisay. Nakakausap ko po siya. Nahahawakan ko siya. Mula ulo hanggang talampakan. Engkanto siya. Ang itsura niyang tao, balot kayo lamang. Pero hindi siya ginawa para magbahal ng mortal. Paano po siya napunta rito? Huminga ng malalim si Aling Dalisay. Isang gabi, bumukas ang pintuan sa pagitan ng mundo nila at ng mundo natin. Hindi ko alam kung bakit, pero nahulog siya rito. Laging ganon. Mga nawawalang nilalang na dumadaan sa mga balete o mga ilog. Pero may asawa na siya. Si Ligaya, isang diwata. Napakatanda na niya pero kayang mag-anyo ng napakagandang babae. Bakit hindi niya sinasabi sa akin? Dahil alam niyang hindi mo siya iiwan. At alam niyang mamamatay ka kapag nagtagal pa kayo. Tumingin ako sa braso ko. Yung sugat ko, parang lalong bumabaon. Para na siyang nag-ugat sa ilalim ng balat ko. Aling Dalisay, bakit po hindi pa rin nawawala itong marka sa braso ko? Sumpa yun ng asawa niya. Isa ka mortal at lumabag ka sa hangganan. Ipinapakita ng katawan mo na hindi mo siya kayang dalhin. Napapikit ako. Umiiyak. Hindi ko alam kung mas gusto kong patayin siya o yakapin. Aling Dalisay, mahal ko po siya. Umiling si Aling Dalisay. Yan ang mas malala. Hindi mo alam, Iha. Pero parte ng mga engkanto ang makaaakit. Kahit hindi nila sinasadya, humahawak sila sa puso ng tao. Ginugulo nila ang isip. Ginagawang parang hindi ka makakahinga kapag hindi sila kasama. Ang daming sinabi ni Aling Dalisay.
Pero isang tanong lang ang nasa isip ko. Paano ko siya iiwan? Kasi kahit alam kong mali, kahit alam kong mamamatay ako, hindi ko kayang bitawan si Eros. May parte ng puso ko na nagsasabing siya ang tadhana ko. Pero may boses din sa loob ng utak ko na sumisigaw. Tumakbo ka na. Pumili ka, iha. Ang buhay mo o siya. Pero bago ko pa masagot yon, bigla kaming nakarinig ng malakas na kalabog sa sala. Bumukas ang pinto ng kwarto. Nandoon si Eros. Pula ang mata. Nakatingin kay Aling Dalisay. Tama na. Huwag mo siyang pakialaman. Sigaw niya. Parang umalog ang buong bahay. Yung mga nakasabit na religious frame sa dingding. Nalaglag. Tumalsik yung bote ng langis ni Aling Dalisay. Eros, tama na. Pero hindi siya nakinig. Lumapit siya kay Aling Dalisay at sa sobrang bilis, parang hangin lang siya. Hinawakan niya sa braso si Aling Dalisay. Napasigaw ang matanda. Di mo siya pwedeng alisin sa akin. Akin siya. Sabi ni Eros. Hindi ko siya nakilala sa mga oras na yon. Parang ibang nilalang siya. Parang halimaw. Napaiyak ako. Eros, tama na. Please. Bigla siyang bumitaw kay Aling Dalisay. Tumalikod siya nang umiiyak. Di ko kaya mawala ka na din. At sa gitna ng lahat ng gulo, naramdaman ko, kahit engkanto siya, kahit mali lahat ng to, mahal niya ako. At mas lalong naging mahirap para sa akin na layuan siya. Alam mo yung pakiramdam na gusto mong iwanan ang isang tao pero kahit anong pilit mo, hindi mo magawa. Ganun ako kay Eros kahit hindi ko alam kung tao ba talaga siya. Pagkaalis ni Aling Dalisay, tahimik si Eros. Nakaupo lang siya sa may sulok ng sala. Nakayuko, parang bata na nasita. Ako naman, hawak-hawak pa rin yung braso kong may sugat. Mahapdi. Parang may kumakagat sa loob ng laman ko. Pero mas matindi yung sakit sa dibdib ko. Eros, bakit mo to ginagawa? Hindi siya sumagot. Pero nakita kong nangingilid yung luha niya. Kinabukasan, nagdesisyon ako. Kinuha ko ang bag ko at nilagay ko ang ilang damit. Nay, aalis muna ako. Hindi ko na po kasi kaya. Si nanay, tahimik lang. Alam niyang hindi na normal lahat ng to. Hinawakan niya ang kamay ko. Anak, baka nga, ito na lang talaga ang tamang gawin. Sabi niya at umiyak. Lumipat ako kina Mariel, sa best friend ko. Doon muna ako natulog. Nagpakalayo-layo ko no. Pero kahit isang gabi pa lang ako doon, hindi ko siya matanggal sa isipan ko. Hindi ako makatulog. Kahit nakahiga ako sa kama ni Mariel, yung amoy ni Eros ang naaamoy ko. Parang hangin na malamig. At tuwing ipipikit ko ang mata ko, siya ang nakikita ko. Yung mga mata niya na parang may lungkot at init. Sa unang gabi ko kina Mariel, napanaginipan ko ulit siya. Nasa loob kami ng isang lumang simbahan. May mga kandilang nakasindi. Nakatayo siya sa harap ko. Nakasuot siya ng puting polo. Pero nakikita ko na parang kumikislap yung balat niya. Babalik ka rin sa akin na din. Nang gigising ako, naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan sa buhok ko. Kinabukasan, pumunta ako sa palengke para bumili ng gulay. Habang kumakain ako ng kwek-kwek, bigla kong nakita si Eros sa kabilang kalsada. Nakatayo lang siya. Tinititigan ako. Hindi gumagalaw. Parang multo. Tangina. Bulong ko sa sarili ko. Naglakad ako palayo pero kahit saan ako lumingon, nandun siya. Sa jeep, sa bakery, sa labas ng simbahan. Parang anino.
Pagbalik ko kina Mariel, pumasok ako sa kwarto. Akala ko ligtas na ako. Pero pagpasok ko, nandoon siya. Nakatayo sa tabi ng bintana at nakatingin sa labas. Anong ginagawa mo rito? Lumingon siya at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang pisngi ko. Hindi kita kayang iwan na din. At alam mong hindi mo rin ako kayang iwan. At doon nangyari ang isang bagay na hindi ko rin kayang itanggi. Kahit alam kong mali, kahit alam kong delikado, nahulog ako. Hinila niya ako palapit. Hinalikan niya ako. Una, marahan. Pero unti-unti, parang may apoy. Yung halik niya ay hindi basta halik. Para siyang sumisip-sip ng hininga. Para akong nalulunod pero ayokong lumutang. Hinaplos niya ang likod ko. Ramdam kong lumalamig ang paligid. Pero parang mas lalong umiinit ang balat ko. Hindi ko alam kung ilang oras kami roon. Pero pakiramdam ko, tumigil ang oras. Pagkatapos ng lahat, nakahiga ako sa kama. Nakatingin sa kisame. Siya, nakadapa sa tabi ko. Pinagmamasdan ako. Nadine, patawarin mo ako. Hindi ko gustong madamay ka. Pero kahit sinabi niya yon, alam kong hindi na kami pwedeng maghiwalay. Kasi kahit sugatan ako, kahit alam kong mali, mahal ko siya. Pero kahit ano pang saya ang naramdaman ko, hindi ko makalimutan ang isang bagay. Sa gitna ng halik namin, nakita ko si Ligaya. Nakatayo lang siya sa sulok ng kwarto. Nakatingin sa amin. Nakangiti. Pero yung ngiti niya, punong-puno ng galit. At doon ko naramdaman na kahit anong pilit ko, hindi ko siya matatakasan. Simula nung gabing yon, hindi na nawala sa paningin ko si Ligaya. Sa bawat sulok, bawat anino, nandoon siya. Sa banyo, habang nagsisipiliw ako, nakikita ko ang refleksyon niya sa salamin. Sa jeep, nakaupo siya sa dulo. Nakatingin lang sa akin at ngumingiti. Minsan, pagdilat ko sa umaga, nakaupo siya sa gilid ng kama ko. Nakatitig habang natutulog ako. At kahit wala siyang sinasabi, ramdam ko ang galit niya. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, naramdaman kong bumigat ang hangin. Parang may malamig na pumapasok sa balat ko. Dumilat ako. At nandoon siya. Si Ligaya. Nakasuot ng berdeng saya at kumikislap sa liwanag ng buwan. Hindi ako makagalaw. Parang may nakapako sa katawan ko. Lumapit siya at yumuko papunta sa mukha ko. Amoy insenso at bulaklak ang hininga niya. Akin siya. Hindi mo siya pwedeng angkinin. Bulong niya. At bago ko pa masabi ang kahit na ano, hinila niya ako sa buhok. Napasigaw ako. Pakiramdam ko parang nahugot ang anit ko. Sa isang iglap, wala na ako sa kwarto. Nasa gitna na kami ng makapal na kagubatan. Madilim. Malamig. At amoy lupa. Yung mga puno ng balete parang gumagalaw ang mga ugat. Parang mga ahas na bumabalot sa paligid ko. Si Ligaya, nakatayo sa harapan ko. Ang mga mata niya, kulay pula, parang apoy. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Pumili ka, mortal. Siya o ang buhay mo. Sa likod ni Ligaya, nakita ko si Eros. Nakayuko. Umiiyak. Eros! Sigaw ko. Hindi siya gumalaw. Pero nang tumingin siya sa akin, punong-puno ng lungkot ang mga mata niya. Patawarin mo ako, Nadine. Bulong niya. Lumapit si Ligaya at hinawakan ang mukha ko. Sobrang lamig ng kamay niya. Parang yelo na may kuryente. Alam mo bang tuwing hinahawakan ka niya, nararamdaman ko? Tuwing hinahalikan ka niya, nakikita ko lahat.
Napasinghap ako. Hindi ko alam kung anong mas matindi. Ang takot ko o ang hiya. Bigla niyang inilapat ang hintuturo niya sa noo ko. Sumiklab ang isang imahe sa isipan ko. Nakita ko si Eros. Nakahawak sa mukha ko. Nakita ko kami. Nagkayakap. Naghahalikan. At sa sulok ng mga imahe, nandun si Ligaya. Nanonood. Mula noon, naintindihan ko. Lahat ng ginagawa namin ni Eros, ramdam at nakikita niya. Hinawakan niya ulit ang sugat ko sa braso. Bigla itong kumulo sa sakit. Parang tinutusok ng daan-daang karayom. Sabi ko na sa'yo, walang mortal na pwedeng umagaw sa asawa ko. Lumapit siya ng mas malapit. Halos magdikit ang ilong namin. Isa lang ang pipiliin mo. Si Eros o ang buhay mo. Sa paligid namin, gumalaw ang mga ugat ng balete. Umiikot sila sa akin. Parang gusto akong sakalin. Pumili ka, mortal! Sigaw ni Ligaya. Narinig kong umiiyak si Eros. Lumapit siya kay Ligaya. Hinawakan niya ito sa kamay. Ligaya, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Lumingon si Ligaya at ang mga mata niya ay naglalagablab. Sinungaling ka. Minahal mo siya at alam mong bawal. Parang may kidlat sa paligid namin. Umiikot ang hangin. Tumaas ang mga dahon. Nagkislapan ng mga liwanag. Hinila ni Ligaya si Eros palayo. Pero pilit siyang bumabalik sa akin. Nadine, labanan mo siya. Hindi ko kaya. Lumapit si Ligaya. Bumulong sa tenga ko. Kung hindi ka lalayo, kukunin ko ang buhay ng taong pinakamamahal mo. Sa isang iglap, nagising ako. Nasa kama ko na ulit ako. Pero pawis na pawis ako. Hinawakan ko ang braso ko. Mas lumala ang sugat. Halos itim na. Parang nanlilimahid na laman. At ramdam ko, oras na lang ang natitira sa akin. Biglang pumasok si Eros sa kwarto. Nanginginig siya. Para siyang wasak. Halatang ilang araw na ring walang tulog. Lumapit siya sa kama ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Nadine, patawarin mo ako. Sabi niya. Garalgal ang boses. Tinignan ko siya. Ang gwapo pa rin niya. Pero kita ko sa mga mata niya na pagod na siya. Eros, bakit mo ko dinala sa gulo na to? Bulong ko habang umiiyak. Umupo siya sa tabi ko at hinalikan ng kamay ko. Hindi ko sinasadya. Nawala ako sa mundo namin. Nahulog ako rito. At nakita kita. At nung nakita kita, hindi na ako makaalis. Bakit hindi mo sinabi? Dahil alam kong iiwan mo ko. At hindi ko kaya yun na din. Bago pa ako makasagot, biglang bumukas ang bintana. Isang malakas na hangin ang pumasok sa kwarto. At doon siya lumitaw. Si Ligaya. Nakatayo siya sa tabi ng kama ko at nakatingin sa akin na parang gusto kong durugin. Wala kang utang na loob, mortal. Sabi niya, malamig ang boses. Napasinghap ako at napakapit kay Eros. Lumapit si Ligaya. Hinawakan niya ang sugat ko at para akong napaso. Kung iiwan mo siya ngayon, tatanggalin ko ang sumpa. Magiging normal ulit ang buhay mo. Mabubuhay ka ng matagal. Pero hindi mo na siya makikita. Tumingin ako kay Eros. Nakayuko siya at hindi makatingin sa akin. Nadine, pumayag ka na. Ayokong mamatay ka dahil sa akin. Sabi niya habang umiiyak. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nakatitig lang sa kanila. Parang huminto ang mundo. Bumalik sa isip ko lahat ng nangyari. Yung gabi sa ilalim ng balete,
Yung mga panaginip. Yung sugat ko na parang humihigop ng buhay ko. Yung mga halik niya na parang droga. Yung mga mata niya na puno ng lungkot at pagmamahal. Tinapik ko si Eros sa pisngi. Eros, mahal kita pero ayoko pang mamatay. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Humahagulhol. Naiintindihan ko. Sabi niya, halos hindi na marinig ang boses. Lumingon ako kay Ligaya. Tatanggapin ko ang kondisyon mo. Iiwan ko siya. Lumapit si Eros. Hinalikan niya ako sa noo. Patawad na din. Mahal na mahal kita. At sa isang iglap, naglaho siya na parang usok. Tumitig sa akin si Ligaya. Kinuha niya ang sugat ko. Hinaplos niya ng malamig niyang kamay. At unti-unti, naglaho ang marka. Parang hindi ito kailanman naroon. Mamuhay ka ng tahimik at wag mo nang hanapin pa ang mga tulad namin. Sabi niya, at sa isang kisap mata, naglaho rin siya. Makalipas ang ilang linggo, bumalik ako sa normal na buhay. Nawala ang sugat ko. Nawala ang mga panaginip. Hindi na rin bumalik si Eros. Wala nang balita. Minsan, habang naglalakad ako sa kalsada, nararamdaman ko pa rin yung malamig na hangin. At minsan, naririnig ko ang boses niya. Mahal pa rin kita na din. At sa mga ganong sandali, kahit alam kong delikado, hindi ko mapigilang umasa na baka sa ibang mundo, sa ibang panahon, kami pa rin sa huli. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, comment, at subscribe. Maraming salamat po sa mga patuloy na nakikinig at sumusuporta sa channel ko. Mahal na mahal ko po kayo. Palagi po kayong mag-iingat. Happy 7K subscribers po sa akin. Hanggang sa muli po.